Hinamak na manugang. Kabanata 46. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at inangat ang ulo para tumingin sa kaliwa niya. Nakita niya ang isang binata na nakaputing linan na damit at itim na tela na sapatos na naglalakad papunta sa kanila. Bagamat mataas ang sikat ng araw, nakasuot siya ng isang pares ng salamin na may ginto sa gilid na tila antik. Mayroong dalawang bilog na itim na piraso ng salamin, na siyang uri na gustong isuot ng yumaong prinsipe ng Qing. Sa likod ng binata ay 4 o 5 bodyguard. Kung ikukumpara sa kanyang sunod-sunuran at matikas na kilos, ang mga bodyguard na ito ay mas mabangis. Mabilis na tumabi ang mga tao sa kanilang gilid upang maiwasan ang gulo. Nako, si Young Master Qin pala. Nang makita ng amo ang binata ay agad itong nagliwanag sa tuwa. Parang umaagos na tubig ang mga salitang pambabola sa kanyang bibig. Young Master Qin, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka ngayon? Buti na lang pumunta ako sa kalye para welcome ka, mangyaring pumunta dito espesyal. Sige, nagpunta lang ako dito para tumingin-tingin. Inip na ikinaway ng binata ang kanyang kamay. Naglakad siya pasulong at tiningnan ang bato sa kamay ni Alex Dixon. Tumangala siya at tinanong ang amo, Zhang Sanmao, alisin mo agad ang batong ito. May nawawalang paperweight na bato sa mesa ng aking ama. Gamitin mo ito. Ito. Napangiti ang amo at tumingin kay Alex Dixon na may problemang ekspresyon. Sabi niya sa isang nakakapuri na paraan, Young Master Qin, ito ay talagang nakakalungkot. Nabili na nitong kapatid ang bato. Sa totoo lang, ang batong ito ay walang espesyal. Wala itong ibang gamit kundi ang pagpindot ng papel. Espesyal akong nag-iwan ng mas magandang item para sa iyo. Ano ba ang maganda sa walang kwentang batong iyon? Tanging ang pinakamataas na kalidad ng mga kalakal ay karapat-dapat sa iyong pagkakakilanlan. Ngayon lang nalaman ni Alex Dixon ang pangalan ng amo ay Zhang Sanmao. Parang kilala niya ang binata. Gayunpaman, namangha rin siya sa malikot na dila ni Zhang Sanmao. Alam niya kung paano makibagay. Nagmamadaling inilabas ni Zhang Sanmao ang tumigas na jade horse at sinabing, Young Master Qin, ito ang pinakamamahal na gamit ng dating dinastiya. Tingnan mo itong crystal clear jade. Ito ay isang magandang tugma para sa isang nakatakdang tao. Huwag na nating pag-usapan ito. Para sa kapakanan ni Young Master Qin, ito ay kapareho ng presyo ng chicken cup na binili mo kahapon, 9,000 yuan. Natigilan si Albert Lewis nang marinig ito. Ito ay ang parehong Peking chicken cup, ngunit talagang sinamantala niya ito noong binili niya ito sa halagang 300 yuan. Hindi niya inaasahan na talagang gumastos si Young Master Qin ng 9,000 yuan. Cut the crap. Umalis ka sa dinadaanan ko. Nainas si Young Master Qin nang marinig niya yon. Sinipa niya si Zhang Sanmao sa gilid at mayabang na sinabi, nakita ko ang batong ito. Ibigay mo sa akin. Si Zhang Sanmao ay may mapait na mukha at sinabi, ito ay naibenta na. Hindi pa siya nagbayad. Nagpakita si Young Master Qin ng malungkot na mukha at nagalit, huwag mong sabihin na hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig ng malinaw. Itong Stone Town paper mo ay ginagamit ng Emperor. Nakuha nito ang marangal na Qi ng Emperador. Isang jade horse lang ng Imperial Concubine, paano ito maihahambing dito? Pagkasabi niyan, ibinaling niya ang ulo niya at inutusan ang mga bodyguard na nasa likuran niya, go, kunin niyo ang town paper na yan. Sumimangot si Alex Dixon at malamig na sinabi, nabili ko na ito. Ayokong mapunta pa ito sa iba. Sino ang nagsabi sa iyo na ibenta ito? Hindi mo man lang binayaran ito. Kung sino ang magbabayad nito ay siya ang bibili nito. Naiinip na sabi ni Young Master Qin. Inilabas niya ang isang leather na wallet mula sa kanyang bulsa at inihagis ang isang stack ng pulang papel sa mukha ni Zhang Sanmao. 2,000 dolyar, hindi muna kailangan akong suklian. Kukunin ko ito. Nagliwanag ang mga mata ni Zhang Sanmao. Mabilis niyang kinuha ang pulang note sa kanyang kamay at ngumiti ng paumanhin kay Alex Dixon. Kuya, bakit hindi mo ulit tingnan? Nasa akin pa rin ang papel na batong tinta mula sa ama ng emperador. Mas mabuting yun na lang kunin mo kaysa dito. Umiti si Alex Dixon at sinabing, Zhang Sanmao, hindi ko na kailangang ituro yung mga bagay na iyon, di ba? Ako ang unang nakabili nitong papel.
Hindi ako interesadong ibigay ito sa iba. Nang makitang ayaw bumitaw ni Alex Dixon, walang pagpipilian si Zhang Sanmao. Pagkatapos ng lahat, ayon sa patakaran ng antigong kalakalan, ang taong unang bumili nito ay ang makakakuha ng bagay na ito. Kung lumabag siya sa mga alituntunin, kapag kumalat na ang balita, hindi na siya makakapatuloy sa Antique Street. Kinailangan ni Zhang Sanmao na lumingon. Yumuko siya at sinabi kay Young Master Qin, Young Master Qin, hindi maganda ang papel na ito. Bago pa siya makatapos magsalita, sinipa siya ni Young Master Qin sa baywang at pinagalitan, may lakas loob ka na ba? Matagal na akong bumibili ng ilang bagay mula sa iyo, at ngayon ay tinutulungan mo ang isang mahirap na tao. Si Zhang Sanmao ay sinipa sa lupa at napaupo sa kanyang puwitan. Napahawak siya sa bewang niya at napaungol. Nagreklamo siya, Young Master Qin, hindi niya ibinigay sa akin. Wala akong magagawa tungkol dito. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng makahulugang tingin si Alex Dixon. Gusto niyang ibigay sa kanya ni Alex Dixon ang bato. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pananamit at pag-uugali ni Alex Dixon, alam niya na hindi masyadong mayaman ang pamilya ni Alex Dixon. Wala siyang kapangyarihan o lakas. Ngunit iba si Young Master Qin. Siya ang sikat na henerasyong ninuno ng antigong kaharian, hindi pa siya nagkukulang ng pera mula nang siya ay isilang. Hindi nais ni Zhang Sanmao na masaktan si Young Master Qin, at ayaw din niyang labagin ang mga patakaran. Kinindatan lang niya si Alex Dixon. Matagal nang nakita ni Alex Dixon ang pahiwatig ni Zhang Sanmao, ngunit hindi niya ito pinansin at mahinang sinabi, hindi ko ito tinatanggap. Si Zhang Sanmao ay talagang walang magawa. Nakaupo lang siya sa lupa at umuungol sa sakit, kung sakaling buhatin siya ni Young Master Qin para pagtuunan ng kanyang galit. Basura. Nagtaas ng kilay si Young Master Qin at pinagalitan. Nakataas lang ang ulo niya at tumingin kay Alex Dixon. Tumingin siya ng masama kay Alex Dixon at sinabi sa isang mayaman at kahangahangang paraan, gumastos ka ng 300 yuan para mabili ito, kaya magbabayad ako ng 3,000 yuan. Ibigay mo sa akin yan. Hingal na hingal ang karamihan. Napatingin silang lahat kay Alex Dixon na may inggit. Ang presyo ng mga bagay na binili niya sa halagang 300 yuan ay tumaas ng 10 beses sa isang kisap mata. Siya ay kumita. Bukod dito, ang cobblestone na iyon, masasabi ng sinumang nakakaalam ng halaga nito na kinuha ito sa tabing ilog. Ang ganitong uri ng crappy na bato, marami sa tabing ilog, kaya paano ito naging antique? Medyo na-antique din si Albert Lewis. Kung tutuusin, kikita siya agad ng mahigit 2,000. Hindi banggitin ang pagbawi sa mga pagkalugi kahapon, maaari pa rin siyang kumita ng maliit. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at ngumiti kay Young Master Qin. Sabi niya, sinabi ko na hindi ko ito ibibenta. Kahit na handa kang magbayad ng 300,000 yuan, hindi ko pa rin ito ibibenta. Ikaw. Ang ekspresyon ng Young Master Qin ay naging pangit, at isang matinding liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Napuno ng mga tao ang paligid. Tumanggi si Alex Dixon sa harap ng lahat. Hindi kaya nawalan siya ng mukha dahil dito. Gusto mong pahirapan ako, di ba? Umisi si Young Master Qin. Bakit hindi ka magtanong-tanong sa paligid? Sa antigong kalyeng ito, alin sa mga bagay na gusto ko, si Qin Aodong, ang hindi mabibili. Kailangan kong makuha ito ngayon. Pagkatapos sabihin iyon ni Young Master Qin, ikinaway niya ang kanyang kamay sa likod niya. Biglang pinalibutan ng mga bodyguard si Alex Dixon sa gitna. Nagbago din ang ekspresyon ng mga tao sa paligid. Maging si Albert Lewis ay natigilan. Ang Qin family ng Jinling City. Iyon ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya na mas mayaman pa sa pamilya ni Wang Yifeng. Hindi nakapagtataka na si Young Master Qin ay hindi nakadama ng anumang sakit sa puso nang siya ay magtapo ng 9,000 yuan para sa isang pekeng tasa ng garapon ng manok. Wala siyang pakialam sa pera. Who cares if it was real or fake, just treat it as buying and playing. Pinalibutan ng ilang bodyguard si Alex Dixon at agresibo. Takot si Albert Lewis sa gulo, kaya mabilis niyang tiningnan si Alex Dixon, hiniling sa kanya na ibigay agad ang bagay kay Young Master Qin. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon.
Sinulyapan niya ang mga bodyguard sa paligid niya at sinabing, sasabihin ko ulit, hindi ko ito ibibenta. Hindi ako nagbibenta. Kung gusto mong gamitin ang kapangyarihan mo para pagnakawan ako, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Walang makakakuha sa aking mga gamit. Paano kung kunin ko ito? May pagmamataas si Chin Aodong sa kanyang mukha. Nagtaas baba siya at bumeso, you can only blame yourself. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Masyado ka pang bata. Malinaw na sinusubukan niyang agawin ito. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Iniisip nila na talagang naglakas loob si Alex Dixon na kontrahin si Young Master Chin. Sa pagkakataong ito, sila ay magdaranas ng malaking kawalan. Abangan ang susunod na kabanata.